Sanayin ang iyong isip na tumugon, hindi mag-react. Isipin na ito sa mismong sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihang baguhin ang mga pinakamalaking hamon ng iyong buhay sa iyong pinakamalalim na tagumpay. Ngunit paano, maaari mong itanong. Ngayon sumisid tayo ng malalim sa puso ng isang sinaunang pilosopiya na nagbigay ng kapangyarihan sa mga individual na umunlad sa kahirapan at makahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan sa loob ng maraming siglo. Pag-isipan ang huling pagkakataon na humarap ka sa isang sitwasyon na sumubok sa iyong pasensya o nagpabagal sa iyong kumpiyansa. Paano ka tumugon? Ikaw ba ay isang bilanggo sa iyong mga agarang reaksyon? O pinili mo ba ang isang tugon na sumasalamin sa iyong mas malalim na mga halaga at paniniwala? Nagniningning ang pilosopiyang ito sa pamamagitan ng paggabay sa atin na tumugon sa mga hamon ng buhay ng may tapang, karunungan at pagkakapantay-pantay. Ngayon kami ay sumisid sa isang malalim na konsepto na nag-ugat sa sinaunang karunungan, ngunit nananatiling kapansin-pansing nauugnay sa ating modernong mundo. Ang sining ng pagsasanay ng iyong isip upang tumugon, hindi gumanti. Ang konseptong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol sa iyong init ng ulo o pagpapatahimik sa iyong mga mapanghamong sitwasyon. Ito ay tungkol sa paglinang ng malalim na pakiramdam ng kamalayan, isang saligan sa kasalukuyang sandali na nagbibigay daan sa iyo upang i-navigate ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay ng may biyaya at intensyon. Maraming sinabi ang mga sinaunang pilosopo tungkol dito. Naniniwala sila na bagamat maaaring wala kaming kontrol sa mga kaganapang nangyayari sa amin, mayroon kaming kontrol sa kung paano namin binibigyang kahulugan at tumugon sa mga kaganapang ito. Itinuro nila sa amin na tumuon sa kung ano ang nasa loob ng aming kontrol, na naghihikayat sa isang detachment mula sa mga panlabas na pangyayari at isang angkla sa aming sariling makatuwirang mga pagpipilian. Ang karunungan na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa atin na huminto, magmuni-muni at pumili ng paraan ng pagkilos na makatuwiran at sinadya sa halip na pabigla-bigla at reaktibo. Ngunit bakit ito mahalaga? Buweno, pag-isipan kung gaano kalaki ang ating stress, panghihinayang at pagkadismaya ay nagmumula sa mga nakaluhod na reaksyon sa mga bagay na sinasabi o ginagawa ng mga tao. Ngayon isipin kung sa halip maaari kang manatiling kalmado, nakasentro at maalalahanin kahit na ang mundo sa paligid mo ay walang iba. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapabuti ng iyong kapayapaan ng isip. Ito ay tungkol sa pagiging isang mas epektibo, mahabagin at matatag na tao. Mga katangiang makakapagpabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid mo. Sa aming pag-uusap ngayon, tutuklasin namin ang iba't ibang mga diskarte na kumukuha mula sa parehong modernong psikolohiya at sinaunang pilosopiya upang matulungan kang bumuo ng tumutugon na mindset na ito. Titingnan natin kung paano linangin ang pag-iisip, ang kahalagahan ng pagtukoy at pagpapahayag ng iyong mga emosyon ng may bubuo at kung paano isaisip ang mas malaking larawan. Sa pagtatapos ng talakayang ito, magkakaroon ka ng toolkit ng mga diskarte upang matulungan kang mag-pause, mag-assess at tumugon ng may pag-iisip sa kung anuman ang iyong buhay. Kaya, sabay-sabay nating simulan ang paglalakbay na ito na tututong iangkla ang ating sarili sa karunungan ng sinaunang pilosopiyang ito at ang kapangyarihan ng ating sariling isipan na pumili ng ating mga tugon. Mga estratehiya para sa pagsasanay sa isip. Ang pagsisimula sa isang transformative na paglalakbay upang sanayin ang isip ay nangangailangan ng higit pa sa intensyon. Nangangailangan ito ng sinadya at patuloy na pagsisikap.
Ang mga sinaunang pilosopo na ito ay nag-aalok ng walang hanggang mga pananaw na maaaring mag-angkla sa ating modernong diskarte sa paglinang ng isang tumutugon sa halip na reaktibong pag-iisip. Una, alamin natin ang kapangyarihan ng kamalayan sa sarili. Nangangahulugan ito ng paglinang ng isang matinding kamalayan sa ating mental at emosyonal na estado. Kapag alam mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman, mas handa kang pamahalaan ang mga ito ng epektibo. Susunod, tuklasin namin ang pagsasanay ng pag-pause. Ito ay nagsasangkot ng sinasadyang pagpili na umatras mula sa ating mga agarang impulses at maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang ating mga iniisip at nararamdaman bago tumugon. Ang isa pang mahalagang diskarte ay ang pag-reframe ng aming pananaw. Kabilang dito ang sinasadyang pagpili na tingnan ang isang sitwasyon mula sa ibang anggulo, isa na nagpapababa sa emosyonal na singil nito at nagpapakita ng mga alternatibong paraan upang makisali dito. Bukod dito, natututo tayong tumuon sa kung ano ang maaari nating kontrolin at pabayaan ang hindi natin magagawa. Sa pagsasagawa ng prinsipyong ito, natututo tayong maglaan ng ating enerhiya ng matalino, aktibong tumutugon sa sarili nating mga iniisip at kilos habang tinatanggap ang mga panlabas na kaganapan habang nangyayari ang mga ito. Sa wakas, ang pagsasagawa ng pare-parehong pagmuni-muni at pagsasaayos ay susi. Maaari nating tapusin ang ating araw sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa ating mga tugon, pagdiriwang ng ating mga tagumpay gamit ang maalalahanin na mga aksyon at pag-aaral mula sa mga panahong bumalik tayo sa pagiging aktibo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga estratehiyang ito sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang natin pinarangalan ang pamana ng sinaunang pilosopiyang ito, ngunit binibigyang kapangyarihan din ang ating sarili na mamuhay ng may higit na layunin, kalmado at pagiging epektibo. Mga kasanayan sa pag-iisip. Ang paglinang ng pag-iisip ay isang makapangyarihang paraan upang iayon sa pagsisikap na mamuhay ng may kamalayan at intensyon. Ang isang praktikal na paraan ay sa pamamagitan ng mga nakatutok na pagsasanay sa atensyon tulad ng pagmumuni-muni ng hininga. Sa simpleng pagmamasid sa ating hininga, pagpuna sa bawat paglanghap at pagbuga, nagkakaroon tayo ng kakayahang mapanatili ang atensyon at ibalik ito sa ating pinagtutuunan ng pansin kapag ito ay gumagala. Ang isa pang pangunahing kasanayan ay maingat na pagmamasid. Maaari itong ilapat sa anumang pang-araw-araw na aktibidad na ginagawa itong isang pagkakataon para sa pag-iisip. Kumakain ka man o naglalakad o nagsasagawa ng mga makamundong gawain, maaari mong sanayin ang pagiging ganap na nakatuon sa aktibidad habang pinagmamasdan ang bawat aspeto ng may pagkamausisa at pagiging bukas. Ang body scan meditation ay isa pang makapangyarihang diskarte sa pag-iisip na nagpapalakas ng kamalayan at presensya ng katawan. Sa pamamagitan ng maingat na pag-scan sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi lamang natin nalilinang ang higit na koneksyon sa ating pisikal na sarili, kundi natututo din tayong kilalanin at ilabas ang mga nakaimbak na tensyon at emosyon. Ang pagsasama ng pag-iisip sa ating mga pakikipag-ugnayan sa iba ay maaari ding baguhin ang ating mga relasyon at komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagiging ganap na kasama ng iba habang nakikinig ng mabuti at nagmamasid ng walang paghuhusga, pinalalakas natin ang mas malalim na pag-unawa at koneksyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga kasanayang ito sa pag-iisip, lumalakad tayo sa isang landas na humahantong sa atin patungo sa higit na kalinawan, katahimikan at pagiging epektibo sa ating mga aksyon. Pagpapatupad ng response over reaction.
Ngayon, itransisyon natin ang ating pagtuon tungo sa pragmatic na aplikasyon ng ating mga bagong nahanap na insight na naglalayong linangin ang isang pamumuhay kung saan ang pagtugon ng may pag-iisip ay sumasalamin sa mga reaktibong impulses. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsugpo sa mga natural na reflexes. Ito ay tungkol sa pagpapayaman sa ating pakikipag-ugnayan sa buhay sa pamamagitan ng pag-eko ng kabutihan ng pamumuhay ng may sadyang intensyonal. Upang isama ang mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw na buhay, ay nangangailangan ng pagtatatag ng mga pang-araw-araw na kasanayan na nagpapatibay sa sining ng pagtugon ng may pag-iisip. Isipin na nahaharap sa isang mapaghamong sitwasyon, marahil isang hindi pagkakasundo sa trabaho o isang hindi inaasahang pag-urong. Ang kagyat na salpok ay maaaring maging emosyonal na dulot ng pagkabigo o pagkabigo. Ngunit ito na ang sandali upang gamitin ang iyong pagsasanay sa pamamagitan ng paghinto at pagsasaalang-alang sa mas malawak na pananaw. Sa pamamagitan ng produktibong pag-channel ng iyong mga emosyon, gamit ang dahilan upang mag-navigate sa mga ito, kinikilala mo ang iyong mga damdamin habang nauunawaan ang mga nag-trigger ng mga ito bago magpasya sa pinakamahusay na paraan ng pagkilos na naaayon sa iyong mga halaga at layunin. Sa mga praktikal na termino, maaaring mga hulugan ito ng maikling paglalakad bago tumugon sa isang mapanuksong email o pagsusuri kung ano ang tunay na nakakainis sa iyo sa isang salungatan sa halip na tumugon sa mga lumalabas na nakakainis. Sa bawat oras na pipiliin mong tumugon ng may pag-iisip sa iba't ibang konteksto, pinalalakas mo ang isang pattern ng sinadyang pakikipag-ugnayan sa mga hamon ng buhay habang pinapaunlad ang katatagan at nililinang ang kapayapaan sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa landas na ito, hindi ka lang gumagamit ng diskarte para sa pagbabawas ng stress o pamamahala ng salungatan. Tinatanggap mo ang isang paraan ng pamumuhay na sumasalamin sa karunungan ng karunungan pagkamadamayin katwiran, na naglalaman ng tunay na diwa ng sinaunang pilosopiyang ito sa iyong modernong panahon.